Mayroon isang maliit na bansa sa Europa na mas marami pang bilang ng kanilang mga tupa kaysa sa kanilang populasyon at walang kalamok-lamok. Sasabihan niyo ko na lamok, lamok, I lamok. don't mind. Kung Ang kakaiba sa bansang ito ay makakakita ka ng araw sa hating gabi. Ligtas at tahimik na lugar kahit na wala silang militar at hindi nagdadala ng baril ang kanilang mga pulis. Batuta lang sapat na. Nasa dugo nila ang pagiging palaban at mga mala-Hercules na kalalakihan. Gayunpaman hindi sila nasasangkot sa anumang gera. Suking lokasyon ng mga Hollywood movies at bago lumanding sina Armstrong sa buwan, sa pambihirang bansa na ito muna sila nagtraining. Mas kilalanin ang huling lugar na nadiskubre sa planetang Earth na pinaninirahan ng mga tao, ang isla ng Iceland. Natuklasan ito ng mga Viking mga 1,100 years na nakalipas nang hindi sinasadya. Sa pangunguna ng isang lalaking tinatawag na Nadad, siya ay pinanganak sa Norway na walang ginawa kundi gumala sa palibot ng Scandinavia at sa rehiyon ng Baltic. Ayon sa kwento, si Nadad ay naglalayag mula sa Norway patungong Faroe Island noong unang bahagi ng ika-9 siglo. Nang biglang sumama ang panahon, siya ay tinangay ng hangin at naanod sa dagat hanggang sa makakita siya ng isla na nagyayelo. Sa pag-iikot niya, napansin niyang wala pang bakas ng mga tao o naninirahan dito. Daglian siyang tumulak mabalik sa Faroe Island upang imarites ang magandang balita sa kanyang mga kasama. Laking bagay ang kanyang nadiskubreng lugar dahil ito ang naging takbuhan ng mga refugees mula sa mga Viking societies sa panahon ng digmaang sibil at sa mga naghahanap ng tahimik at ligtas na matitirhan. Fast forward, dahil sa kakaibang tanawin, ang Iceland ay isang sikat ng lokasyon paggawa ng pelikula. Mas gusto din ng mga tao na mag-film sa Iceland dahil walang ganong niron. Walang kukuyog na nakalabas sa mga cellphone para mag-reels at mapapicture. In short, walang istorbo. Dahil sa medyo maliit ang populasyon na nasa 389,000 lamang ngayong 2025, na mas marami pa nga ang tupa nila na nasa 400,000. Ang kakaiba nitong kagandahan na may bar na may mga landscape na mukhang isang planeta ng yelo ay ginamit para sa mga pelikula tulad ng Prometheus at Interstellar. Habang ang natural na kagandahan nito ay ang perpektong lugar upang ilarawan ang malupit na mga kondisyon ng Beyond the Wall sa serye ng Game of Thrones. Iba pang mga sikat na mga pelikula na sa Iceland din sinuting ay ang James Bond 007 na Die Another Day, Fast and Furious 8, Thor at The Dark World Batman Begins. Mula sa mga glacier, black sands beaches, vulkan at nagyayelong waterfalls, ang Iceland ay may kakaibang kagandahan na hindi mo mahanap kahit saan pa sa mundo. Gaya sa pinagmulan nitong Viking, ang Iceland ay tahanan ng ilan sa pinakamalakas na tao sa mundo. Sila ay madalas na nananalo sa mga strongman competition. Gayunpaman ang mga Samson at Delilah sa bansang ito ay pantay-pantay ang kapangyarihan, responsibilidad at karapatan anuman ang kasarian. May kakaibang klima rin sila kung saan may panahon na halos 20 oras na kadiliman sa taglamig at 24 oras na maliwanag sa tag-araw. Ang mga fenomena na ito ay tinatawag na polar night at midnight sun. Isa sa mga dinadayo ng mga turista ay ang Aurora Borealis o ang Northern Lights na nangyayari tuwing September hanggang April. Napakaganda man ang lugar na ito at may mataas na pasahod sa kanilang mga mamamayan. Napakamahal naman ang kanilang bilihin. Sa katunayan, isa sa pinakamahal na tirahan na bansa sa buong mundo. Mabubutas agad ng bulsa ng turistang dadayo dito. Nasa 2,600 na Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Iceland. May average salary na 635,000 Icelandic krona ang mga Icelandic. May katumbas siya na 260,000 pesos. Pero syempre, iba ang bigayan sa mga Pinoy. Ang ekonomiya ng Iceland ay umaasa sa turismo, pangingisda at produksyon ng aluminum. Walang militar, pag nakapantay-pantay ng kasarian,
mahusay na kalidad ng hangin, mataas na sahod, mababang krimen, wala ganong katiwalian, walang McDonald's at walang lamok. Lamok, lamok, ako'y nakatingin ulit sa salamin. Maaaring isa ito sa pinamagandang lugar na tirhan sa kabila ng kakaiba nitong panahon. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli.